Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at sa ating mga live viewers via Facebook and YouTube. We are now on the 7th and the last night of our Entrusted Stewardship Sermon Series headed by our IEL, NDR, and Stewardship Director of the Central Philippine Union Conference, Pastor Luel Quinto. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo mga kapaglaom sa inyong pagsubaybay sa loob ng 7 gabi na kami po ay inyong nakasama sa inyong mga tahanan. At nawa hindi ito ang maging una at huli nating pagsasama-sama kundi bagkos ay marami pa tayong pagsasamahan. Ini-invite pa rin namin kayo na laging mag-tune in dito sa Hope Channel, Central Philippines at sa iba't ibang Facebook pages na sakop ng Central Philippine Union Conference. And mga kapaglaom, do not forget to share our live stream tonight para ang inyo pong mga friends and families ay ma-notify. Sa atin namang mga televiewers, good news, every 8:30 to 9:30 p.m. ay meron tayong replay sa ating GSAT Channel 37. So mga kapaglaom, kami po muli ay nananawagan sa inyo na huwag ninyong palampasin ang gabing ito at patuloy kayong makinig hanggang sa katapusan ng atin pong series. And ako personally, I'm really grateful and thankful na maging kabahagi ng gawain pong ito. Purihin ang ating Panginoon and nagpapasalamat po ako sa Central Philippine Union Conference and Pastor Luel Quinto sa isang magandang opportunity na makapaglingkod sa Panginoon kahit nandito po ako ngayon sa Rizal. Ayan. Mga kapaglaom, sa ating pong huling gabi ay mapapakinggan natin ang mensahe na may pamagat na well done. Sa loob ng 6 na gabi, tayo po ay na-bless sa mga mensahe mula sa Panginoon nating napakinggan and it's very applicable in our life today, mga kapaglaom. And abangan natin itong kahuli-hulihang mensahe sa ating Entrusted Stewardship Sermon Series. Ngayong gabi na po yan. Bago yan, ay makakapakinig muli tayo ng isang awitin na handog sa inyo ng inyong lingkod, Sister Jeremy Sanico. At ito ay may pamagat na, ang panahon malapit na. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat makakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan, tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kabigatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na
isa. Good evening, friends. Good evening, brothers and sisters in Christ. Daghang salamat sa minsay sa awit nga gihalad sa Ginoo ni Sister Jeremy Sanico. Nini kagabihon mga kaigsunan is our 7th night and the last night of our series of sermon focused on stewardship with the theme Entrusted. Akong ginapasalamatan ang tanan natong mga viewers, mga kaigsunan nga nagpasunod sa ato mga program. Doon na tayo mga feedback nga nadunggan sa nagkalain mga dapit. Doon ay mga nag-send sa ato ang mga messages, mga kaigsunan kining atong program. Now this is already the 7th episode. Inyo kining pwede ma-review, gamiton ninyo sa inyong mga seminar, gamiton ninyo sa inyong pag-worship, i-share kini mga kaigsunan, i-share kini ang atong live stream karon sa inyong mga friends. Akong ginapasalamatan ang atong mga kaigsunan nga nagpadayon sa pag-share, ila kining gi-picturan, ila kining gi-share sa ilang mga friends ang ato nga program, ilang gi-share sa ilang mga wall, nga daghan nga mga tawo ang naabot sa ato nga program throughout the whole week. Ug akong pasalamatan, of course, ang atong regular nga host and atong official nga singer for this one whole week nga mao si Sister Jeremy Sanico. Daghang salamat Sister Jeremy Sanico sa imo nga time. Bisan pa sa iyang kabisi, bisan pa nga siya tuwa sa layo nga lugar mga kaigsunan, siya nakig-uban kanato alang sa pagpaggamit sa buluhaton sa Ginoo ang iyang mga alawiton na himong inspirasyon kanato. So thank you so much. And I would like to thank also the Communication Department of the Central Philippine Union Conference nga gipangluhan ni Sir Bernie Maniego, ang atong Communication Director, and ang atong Hope Channel Central Philippines nga nagpatigayon ni ini nga program nga gihimo kini nga possible og nahimong malampuson kini nga program nga atong sermon series sa stewardship mga kaigsunan. Daghang salamat kaninyong tanan. Ikapito na kini nga gabi mga kaigsunan. Atong gitun-an nagkanlain mga topiko every night, nagkanlain nga mga prinsipyo sa gitawag nato nga pagkapiniyalan of being a steward of God. Gihisgutan nato sa unang gabi, the owner and the manager. Atong nasabtan nga ang balaang kasulatan nagahisgot o nagatudlo kanato nga ang tanan gipanag-iyahan sa Dios. Ang Dios ang tag-iya o kita di ay mga manager. Gihisgutan nato ang heart condition nga kinahanglan isip piniyalan, kinahanglan kasing-kasing ang atong pagkapiniyalan sa Dios. Kasaligan kita sa Dios ug atong higugmaon ang tag-iya sa tanang mabutang. Gihisgutan nato sa Tuesday evening ang pack your lunchbox nga naghisgot kita nga kinahanglan mag-angkon kita sa prinsipyo nga pagka manggihatagon mao kini ang gitudlo kanato isip mga piniyalan. Og adtong miagi nga Miyerkules sa gabi gihisgutan nato ang topiko nga destination sickness. Nga buot pasabot pag-abot nato sa usa ka lugar, pag-abot nato sa usa ka butang, makabot nato sa atong kinabuhi, unsa atong maangkon, dili ta kontento, discontentment. Usahay naa kana sa atong kasing-kasing isip mga piniyalan, kinahanglan magmakontento kita sa gi-assign sa Ginoo kanato, sa gihatag sa Ginoo kanato kung unsa ang atong makabot sa atong kinabuhi. Destination sickness. Ato kanang gihisgutan. Gihisgutan nato makisunan ang money talks. Ang kwarta, importante, apan dili mao'y tubag sa tanan. Isip piniyalan, kinahanglan kabalo kita mo handol sa atong pangwarta. Og last night, mga kaigsunan, gihisgutan nato ang topiko nga robbers in the church. Nga bisan sa sulod sa iglesia di ay, dunay mga tulisan o mga kawatan. Nga usahay kita usab mga kaigsunan are guilty of this sin tungod kay wala nato ginauli ang bahin sa Dios, makapangawat kita kaniya pinaagi sa mga ikapulo og sa mga halad nga kinahanglan magmatinumanon kita isip piniyalan sa pag-uli sa bahin sa Dios. Og nining kagabihon mga kaigsunan, ang katapusan natong topiko mao kini ang topiko nga well done. Well done. Maayong pagkahimo, maayong pagkabuhat isip mga piniyalan. Iduko nato atong mga ulo, mag-ampo kita. Gamhanan nga Dios dining kagabihon, nagadangop kami kanimo sa pagpasalamat sa panahon nga imong gihatag, nga sa diin kami makatuon na sad sa imong mga pulong o kami makapamalandong isip imong mga piniyalan,
Kami makakat-on sa mga butang nga angay namong pagahimuon aron kami mahimong mga maayo, kasaligan nga mga tinugyanan. Salamat sa imong pagtubag, sa imong pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Nining kagabihon makaigsunan. Ang topiko nato, well done. Maayong pagkahimo, maayong pagabuhat, mao kini ang deklarasyon nga gusto nato madunggan. Ingnon ka sa tao nga, ang maayo jud ang imong pagkahimo. Ingnon ka nga, maayo jud ang imong pagkabuhat, di ba? Malipay kayo ta makadungog ni ining nga declaration. And this will be the best greeting we can ever hear. No, gikan sa agalon, gikan sa ato mga friends, no, kung maingon sila nga, maayo ang imong pagkahimo. Kay the opposite ana, dili maayong pagkahimo. Now, niini kagabihon makaigsunan. Gusto na ko i-share kaninyo ang parabulo sa balaang kasulatan nga gi-share ni Ginoong Hesus. The parable of the talent. No, ang parabulo sa talento, makita kini makaigsunan in Matthew chapter 25 verses 14 to 30. The parable of the talent. Kung sa King James Version nato pagabasahon, nakabutang diha from verses 14 to 30, the parable of the talent. Kung sa New International Version, ang nakabutang diha makisunan, the parable of bags of gold. Bags of gold. Kini nga parabulo makaigsunan kung ato kining hisgutan, pagatun-an nato tagsa-tagsa ang maong istorya dinhi sa balang kasulatan. Nagsugod kini sa usa ka agalon sa master nga iyang gibilin ang bags of gold o iyang gibilin ang talento sa iyang mga sulugoon. Tulo ka mga sulugoon ang nakasulat dinhi makisunan sa Mateo kapitulo 25, 14 paingon sa 30. Ang first servant gitawag sa agalon unya iyang gibilinan mga kaigsunan og 5 ka mga talento. O sa New International Version, 5 bags of gold. 5 makaigsunan ang gibilin kaniya nga bahandi. Ang ikaduha makaigsunan, ang ikaduha nga sulugoon gitawag og gibilinan og 2. 2 makaigsunan. Og ang ikatulo nga sulugoon gibilinan og 1 ka talento or 1 ka bag of golds. Now, kung ato kining pamalandungan among istorya, kining tulo ka mga sulugoon, they are entrusted with the master's treasure. With the master's treasure. Gisaligan sila, gipiyalan sila mga kaigsunan. Onya sa diha nga gipiyalan na sila. Gibilin kanila, gisaligan sila sa ilang agalon. Kining una nga sulugoon magkisunan nga dunay 5, iyang gigamit ang maong talento. Ang ikaduha makaigsunan nga sulugoon nga gibilinan siya og 2, iya sad nga gigamit ang iyang talento. Og ang ikatulo nga sulugoon nga gihatagan o gibilinan siya og 1 ka talento. Gipiyalan siya makaigsunan og 1 ka talento. Unsa iyang gihimo? Nahadlok siya nga mawala, unya iya kining gilubong, gitaguan. Unsa ang naitabo sa istorya makaigsunan? Kung atong basahon sa balaang kasulatan, ang Matthew chapter 25, verses 19 to 20, nagaingon, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Nibalik ang agalon mga kaigsunan. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Katong naggamit sa 5 mga kaigsunan, na multiply, na himong nadugangan og 5 ang gipiyal kaniya. Og ang master makaigsunan ang agalon nagaingon ini nga bersikulo. He said, "You entrusted me." Ingon ni ini nga sulugon. "You entrusted me." Ingon niya sa iyang agalon. "You entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more." Nadugangan nako, nakaginansya ko og dugang nga 5. Unsay tubag mga kaigsunan sa iyaha sa maong agalon, unsay deklarasyon nagaingon magsunan sa sunod nga bersikulo 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ingon siya agalon, maayo nga pagkabuhat, maayo og matinud-anon nga sulugoon. Well done, thou good and faithful servant. Sa pagkanindot makaigsunan sa declaration, sa greetings, sa commendation nga gihatag sa agalon diha kaniya.
Kamusta man katong duha mga kaigsunan nga iya sad nga gigamit, gipalambo ang duha nga gipiyal kaniya. Unsay nahitabo? Tan-aw nato ang bersikulo 22 nagaingon. Bersikulo 22. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. Ang ikaduha nga sulugon mga kaigsunan, nakaginansa sad siya og duha. Nakaginansya siya og duha sad. No, sa duha nga gipiyal kaniya. Unsa may deklarasyon. Unsa may declaration, unsay greetings sa maong agalon kaniya kay gipalambo niya makaigsunan. Nagaingon din ni makaigsunan, same sa gyapon ang greetings. Nagaingon ang greetings sa maong agalon. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Still, the same ang greetings sa maong agalon sa ikaduha nga sulugon. Apan kadto mag-isunan ng ikatulo nga sulugon, nga gihatagan siya usa, hanahadlokan siya nga mawala, unsa iyang gihimo, wala niya kinigigamit, gilubong niya makaigsunan, gitaguan niya. Gitaguan niya. Kay nahadlokan siya, ingon niya sa iyang sulugon, sa iyang agalon, nahadlok siya nga mawala mga kaigsunan. Unsa may gisulti sa agalon ni ining sulugoon nga iyang gitaguan ang gipiyal kaniya. Sa bersikulo 26 paingon sa 29 ang istorya nagaingon. His master replied, no, sa verses 26 to 29. Nag-ingon mga kaigsunan. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Nagapadayon makikisunan, nagaingon. Ingon siya, well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. Unsa gihimo makisunan sa galon, gikuha kaniya ang iyahang usa ka buok nga gipiyal diha kaniya o gihatag didto sa adunay napulo na kabuok. Buot pasabot nga dili siya maayo nga sulugoon, dili siya maayo nga piniyalan, wala niya gipalambo ang gipiyal diha kaniya kay wala man niya gamita mga kaigsunan. Nining kagabihon kung atong pamalandungan kini nga parabulo nga gisulti ni Ginoong Hesus. Dako nga leksyon ng atong makatunan isip mga piniyalan nining kalibutan. Dapat di ay mga kaigsunan. Dapat di ay kita magapalambo sa gipiyal sa Dios kanato. Amen. Kinahanglan day gamito nato sa pagtabang sa uban, gamito nato sa buluhaton sa Dios, gamito nato kining gipiyal sa Dios kanato mga kaigsunan. Dili kay tagu-taguan, dili ta kinahanglan nga magdinalo ni ining gipiyal sa Dios, dili man ni ato gipiyal kini sa Dios. Dunay uban nga ilang tagu-taguan. Dunay uban nga dili jud nila gamiton. Dunay uban nga dili nila i-share ang talento, ang bahandi nga gipiyal diha sa ilang mga kamot. Akong mahinumduman mga kaigsunan, ang usa ka tawo nga ning kamot intaw sa pagpadaghan, pagpatubo, pagpangitag mga ginansya sa kalibutan sa iyang panginabuhi, unsa iyang gihimo? Kay tungod kay gihaguan lagi niya, gauna-huna siya nga mao kining pinakabililhon sa tanan sa tibuok kalibutan. Ang tanan niyang matigom nga kwarta, iyang taguan ilalom sa iyang higdaanan. No na siya taguanan sa iyang higdaanan, sa iyang nga higdaanan sa iyang nga bed mga kaigsunan. Iyang taguan didto sa ilalom. Unya pagkasulod adlaw, do na pod siya matigom, iya na pod taguan didto. Perting daghanan na di ay sa iyang nataguan. Hangtod pag-abot sa panahon, nagmasakit siya. Unya, iyang gisultihan makigsunan ng iyang asawa. Ingon niya, day, doon ako'y gitaguan, ilalom sa akong higdaanan. Na ako'y gisulat diha, nga pamilin-bilin. Oh? Nga, himong himuon, kung ako mawala na nining kalibutan. Himuon na nimo, sundon yun nimo, tanan akong instruction. Ingon ang asawa, sige, nasugot iyang asawa. Mga kaigsunan, namatay ang maong nga tawo nga nagtigom o kwarta. Iyang gitaguan sa ilalom sa iyang higdaanan for many years. Unya sa diha nga namatay na siya. Gitanaw sa asawa mga kaigsunan, giihap perting daghana sa kwarta. Unya gibasa ang iyang pamilin-bilin, will and testament.
Nagaingon dito nga, kung siya mamatay, kining kwarta nga iyang gitigom gitaguan, ipadala jud niya dito sa lubnganan. Dili po diyan niya ipagamit, dili po diyan niya ihatag magusna kay ipadala jud niya kay tibok niyang kinabuhi na sentro ang iyang kinabuhi sa pagpangita niya nga bahandi unya karon mamatay siya di niya madala. Nakabutang didto mga kaigsunan sa sulat nga kung mamatay siya ipadala jud sa iha ang mao nga kantidad sa kwarta. Ang asawa makigsunan ni sugot pod, sige ako ning himuon. No, nauna siya ako ning himuon. Ang asawa nilakaw og niadto sa bangko. Giihap ang kwarta, niadto sa bangko. Unya, gilubong mga kaigsunan, katong iyang bana, no gilubong. Iya jud tinuod gisunod. Ang gisulti sa iyang bana, ang gibilin sa iyang bana, nga dalon niya ang kantidad, pero unsa iyang gihimo? Niadtog bangko, unya gideposito, unya naghimo siya chiki, unya ang chiki mo ay gisulod mga kaigsunan dito sa lungon, mo ay gipadala, ang chiki mo ay gipabalon dito sa lubnganan. Unya wala ra gyapon siya mahimo. Abot pasabot nga katong nabilin katong asawa mo ay magpahimulos sa gyapon sa mao nga kwarta. Na manginigugma ko mga kaigsunan. Kamusta man ang atong kinabuhi? Unsa man ang atong focus sa atong kinabuhi? Pagpalambo sa mga butang, pagpadaghan, unyang uban kanato, gitago-taguan ra nato ang gihatag sa Ginoo nga i-share nato unta sa uban, nagdinalo ta sa atong kinabuhi. Wala ta nag-share, wala ta nagtabang sa buluhaton sa Ginoo, wala ta nagtabang sa mga kabos, wala nato gigamit ang talento nga maunta kining katuyuan sa Dios, maunta ni ang iyang plano sa atong kinabuhi. Dili ta maayo nga pinayalan kung wala nato gipalambo ang iyang gibilin o iyang gipiyal kanato. Pamalandungan nato nining kagabihon. Ang prinsipyo sa stewardship. Kung gamiton o ihatag, kini mudaghan. Apan kung ato kining taguan, kini pagakwaon, pagabawion o kini mawala ra. Unsa man ang imong gitago-taguan karon? Unsa man kanang butang nga wala nimo gamita? Ang mga talento gihatag sa Ginoo, ang imong abilidad, ang bahandi gamita kana magsunan sa pagtabang ug sa pagserbisyo sa imong isig katawo ug labaw sa tanan sa pagserbisyo sa Dios. If there is anything tonight that steward love to hear, it is the approval for a good job, and these are the words, well done. No, kung doon naman tayo gusto nga madunggan isip mga piniyalan ni kagabihon, mao kana ang mga pulong nga magaingon, maayo ang imong pagkabuhat. That is the declaration we want to hear. It will give us a confidence knowing that we are performing or have performed to a highest level, my dear brothers and sisters in Christ. Now, this evening, my dear brothers, what to do? What are we going to do to hear well done? Kinahanglan susiyon nato nini kagabihon. Unsa man ang atong kinahanglan nga himuon aron nga makadungog kita og deklarasyon maayo nga pagabuhat. In order for us to hear the declaration well done, what are we going to do? Ang balaang kasulatan nagapahinumdom kanato. In 1 Corinthians chapter 4 verse 2. In 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Nagaingon dinhi. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Kinahanglan makigsunan sa usa ka piniyalan nga siya matinud-anon, siya matinumanon, siya kasaligan. Kinahanglan kana makigsunan kamusta man kita nga mga piniyalan sa kalibutan atong natun-an niini nga semana nga kita di ay dili tag-iya sa mga bahandi, kita di ay dili tag-iya sa mga butang nga gipiyal kanato, gipiyal ra na kanato sa Dios kay ang Dios ang tag-iya sa tanang mga butang. So kinahanglan di ay isip mga piniyalan, we need to be faithful. The faithful steward, my dear brothers and sisters, the faithful steward is someone who is doing the best he can with the things that God has entrusted him. Mao kini ang usa ka matinud-anon nga piniyalan. And the Lord tonight calls us to be faithful stewards in everything we do. This is why this is very important. Among many things, to honor God with our time, with our gifts,
with the money, with the health and relationships that God entrusted us. Ang atong tanang buluhaton, kinalan makadayig sa iyang ngalan. Gamiton ang talento, gamiton ang bahandi sa pagtabang sa uban. Dili kita magdinalo, dili kana tago-taguan nato nga para sa atong kaugalingon, kay kana siya para sa buluhaton sa Dios, because God has a purpose why He allowed you to have that treasure, to have that blessings. Now throughout the week, we have learned what it means to be a steward, my dear brothers and sisters, and how to get our directions about what the owner wants us to do with what He has entrusted to us. Now, let us study specifically what the life of an obedient steward should look like. Atong tan-awon ug atong susihon, unsay plano sa Ginoo, unsay kinaiya sa mga piniyalan nga gusto sa Dios maangkon. Unsa nga kinaiya mga kaigsunan? Let us try to examine this evening the 3 characteristics of good and faithful stewards. Unsa man kini ang tulo ka mga kinaiya sa gitawag nato nga maayo og matinumanon nga mga piniyalan. Number 1, a good and faithful steward lives an examined life. Ang maayo og matinumanon nga piniyalan nagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga kanunay gina-examine, ginasusi, ginabantayan, ginatan-aw mga kaigsunan. Now, unsa man kining examined life? The practice of living a life of a regular self-examination is being referenced in the Bible, my dear friends. Dinhi sa balang kasulatan, kinahanglan susihon nato ang atong tagsa-tagsa kaugalingon. Ingon dinhi sa Biblia, and we have several verses in the Bible. Regular self-examination. Atong tan-awon ang unang nga bersikulo makaigsunan in 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Nagaingon dinhi, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Isip mga piniyalan, di ay kinanglan susihon nato atong kaugalingon. Kung kita ba nagapadayon sa pagtuo, kung kita ba nagmatinud-anon nga mga piniyalan, kung kita ba nasubay sa insakto nga pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, mga hinigugma ko mga kaigsunan. That's why this sermon series for this week that focus on the stewardship is very important aron masusi nato nini panahon sa pandemic kung kita mga matinud-anon nga mga piniyalan sa Dios. Ikaduwa nga bersikulo makiisunan. In 1 Corinthians chapter 11 verse 28. 1 Corinthians chapter 11 verse 28. Nagaingon ang balaang kasulatan. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. Nagisgot kini mga sa communion service. Apa nagaingon dinhi nga kinahanglan atong susihon i-examine ang atong kaugalingon. Nagapamalandong bata sa atong kaugalingon. Nagapamalandong ka ba sa imong kinabuhi? Nagapamalandong ka ba sa imong pagkapiniyalan? Kung ikaw ba matinud-anon, kung ang Ginoo ba nalipay sa imong ginahimo, kung ang Ginoo ba nagadawat o makadawat sa imong mga ginahalad, mga ginahimo sa imong kinabuhi. Nagapamalandong ka ba, gina-examine ba nimo imong kaugalingon? This is very timely for all of us in this time of pandemic. Ang mga tao nahadlok sa kalibutan, nahadlok sa nakalaing mga virus. Ang mga tao karon nagpamalandong sa ilang tagsa-tagsa kat kinabuhi. Nagapadayon makaigsunan ang pagpadasig sa balaang kasulatan kanato sa regular self-examination. In Lamentations chapter 3 verse 40. Lamentations chapter 3 verse 40. Nagaingon ang balaang kasulatan. Let us test and examine our ways. Kinahanglan susihon nato ang atong mga dalan. Susihon nato atong mga binuhatan. Basin baya mga kaigsunan. Atong gihisgutan kagabi no last night about the robbers in the church. Basin baya. Kita nakapangawat na idiay sa Ginoo. Kita nakapangawat na idiay sa tag-iya sa tanang mga butang isip mga piniyalan. Kita diay nakapangawat na sa mga butang nga iya unta sa Dios tungod kay wala nato mauli diya kaniya, mahimo kitang mga asymptomatic nga mga robbers. Asymptomatic robbers.
Wala kita kabantay nga kita din nakapangawat na og dili nato tugutan kini. Nga mga sala, nga wala nato masusi, wala nato mapamalandungan, wala nato matarong, nga maoy hinungdan unya, nga dili ta magantihan sa atong pagkapiniyalan. Regular self-examination is very important. No, my dear brothers and sisters in Christ, when you are a faithful steward of someone else's resources, there is nothing more appropriate for you to do than routinely examine how effectively you are carrying out the responsibilities. Kung ikaw piniyalan, wala na ilaing pinaka-importante nga kinahanglan nimo pamalandungan og susihon. Kung ikaw ba nagahimo sa insaktong buluhaton, kung imo ba giatiman pag-ayo ang gipiyal diya kanimo, kung imo ba gipalambo imong susihon ang imong kaugalingon, kung imo ba gigamit sa insakto nga pamaagi ang importante nga mga butang nga gipiyal diha sa atong mga kamot nining kagabihon makaigsunan. Mga bililhon nga mga butang ang gipiyal sa Dios, importante kayo atong ampingan, atong gamiton, atong palambuon, atong padaghanon, atong itabang, atong iserbisyo. Si Socrates, mga kaigsunan, nagaingon mahitungod ni ining examined life, ang pagsusi sa kaugalingon. Ingon ni Socrates ni ining quotation, ingon siya, the unexamined life is not worth living. Ang kinabuhi nga wala masusi, wala mapamalandungan, it's not worth living. So it is really important to examine ourselves. Susihon nato atong kaugalingon. Dili ang kinabuhi sa uban. Okay. Ato po ning bantayan na igsoon. Usahay, yes, ginasusi na tatong kaugalingon, pero mas kusog ta mo examine sa kinabuhi sa uban. Kanang mahimo kita nga mga himan, unsa nang himan? Mga himantayon sa uban. No, mga himantayon. Magsigit tagtutok, magsigit tagpamantay, magsigit tagpanudlo, sa sayop sa uban, unya kita di ay, ang atong kaugalingon, wala nato masusi, ang atong kaugalingon buling, wala nato makita sa atong kaugalingon, nagsigit tagpamantay sa uban. Let us examine our own selves. Dili kita kinahanglan mahimong mga himan. Unsa na mga himan? Mga himantayon. Sa sulod sa iglesia, sa mga katiguman, dunay daghang mga 4Ps. Unsa ning 4Ps? No, sa gobyerno mao kining tawag nga Pantawid Pamilya Programang Pilipino, 4Ps. Pero wala ba mo kay balom makiigsunan sa atong mga katiguman, sa mga gatherings, bisan sa sulod sa mga iglesia, dunay gyapoy mga 4Ps. Unsa ni mga klase ka mga 4Ps? Kanang unang nga P, kanang pungko. Sunod nga P, pamati. Sunod nga P, pauli. Paabot sa balay ang P, panaway. No? Pungko, pamati, pauli, panaway. Balik-balik na ang ilang ginahimo nga 4Ps. Pungko sa simbahan, unya, pamati, pauli, pag-abot ito, sigig panaway, unsay mga diferensya nga ilang nakita sa iglesia, unsay mga diferensya nga ilang nakita sa ilang isig katawo, apan sa ilang kaugalingon, wala nila susiha. They did not examine themselves. Isip mga piniyalan, wala nila makita kung unsa ang mga sayop na kinahanglan nila i-improve, kinahanglan nila usbon, kinahanglan nila pangayoon o pasaylo sa Dios. Kay batag usa kanato dunay mga kapakyasan nga kinahanglan atong tarungon, pangayuan o kapasaylohan diya sa Dios. Kay kita iyang gisaligan, kita iyang gipiyalan, og dili kita gusto nga pagbalik nining agalon, duna siya'y mga madiskubrihan sa atong kinabuhi nga wala ta nagtinarong sa iyang atubangan. Ingon din hima kaigsunan, take note of this, screenshot this, nagaingon. Examine yourself before examining anyone else. Atong susihon usa ang atong kaugalingon sa dili pa ta magpamantay o magsusi sa kinabuhi sa uban. Sa characteristics of a good and faithful servant, dunay tulo mga kaigsunan. Ang una, a good and faithful steward lives an examined life. Ang maayo nga piniyalan, iyang gina-examine ang iyang kinabuhi. Muadto ta sa ikaduha. Ang ikaduha makaigsunan. A good and faithful steward lives a controlled life. Ang piniyalan nga maayo og matinud-anon, ang iyang kinabuhi kontrolado, ginakontrol niya ang iyang kinabuhi makaigsunan. We all know that people in this world who are lack of self-control, they cannot control their tempers, they cannot control their appetites, they cannot control their emotions, their tongues.
or spending a lot of money, they cannot control their spending. In one or more ways, they are lacking self-control. Mao kini ang problema sa kalibutan karon. Mga tawo nga walay kontrol sa ilang kaugalingon. Dili sila kabalo mo kontrol sa nakalaing mga butang, isip mga piniyalan. Ang balang kasulatan, mga kaigsunan, ang balang kasulatan naghisgot about self-control, nga kining self-control matud pa dinhi sa Galatians chapter 5 verse 23 is one of the fruits of the Spirit. Bunga sa balaang Espiritu. Galatians 5:22-23 nagaingon dinhi. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Kung wala kay balang Espiritu sa imong kinabuhi, dili ka makabalo magpugong. Dili ka kay balo mo control sa imong kaugalingon, mga kaigsunan. That's why ang maayo og matinud-anon nga piniyalan kinalan kabalo mo kontrol sa iyang kinabuhi. Pangayoon na tong balang Espiritu nga mupuyo sa atong kinabuhi aron kita kay balo mo kontrol sa daghang kayog mga buluhaton sa kalibutan. Living a controlled life is a foundational characteristic of a good and faithful steward. I would like to tell you tonight. Ang pagkinabuhi sa usa ka mapinugnanon, kontrolado nga kinabuhi, usa kini sa pinakamaayo nga kinaiya sa maayo og matinud-anon nga piniyalan. Pahinumdom kanato nining kagabihon. Screenshot kini nga quotation, mga kaigsunan. Nagaingon, don't let yourself be controlled by three things: people, money, or past experiences. Kining tulo ka mga importante nga mga butang atong hinamdaman nga kinahanglan dili kita magpakontrol sa tawo, sa kwarta, o sa atong mga kagahapon, mga eksperyensya sa kinabuhi nga milabay na, nga dugay na nga nahitabo kanato usay dili pa maka-move on. Usay dili maka-move on. So kini nga mga butang makigsunan tawo, kinahanglan dili magkontrol sa imong kinabuhi. Ang kwarta, gitun nato atong mga miaging mga gabi nga kinahanglan ang kwarta makigsunan kita ang magkontrol, dili kay ang kwarta mo kontrol kanato. Ang kwarta maayo, pero ang kwarta makigsunan ang pagigugma sa kwarta mao kanang dautan. Okay? Dili kay money is the root of all evil, kundi the love of money. Ang pagigugma sa salapi, ang pagigugma sa kwarta makigsunan, nga tungod sa atong pagigugma sa kwarta, gipalabaw pa nato ang kwarta sa atong pagigugma sa atong agalon, gipalabaw pa nato ang pagigugma sa kwarta kaysa pagigugma sa tag-iya sa tanang mga butang, nga tungod ni ana dili na ta makasimba, dili na ta makaalaga, dili na ta makaampo, dili na ta makaadto sa simbahan, dili na ta makahimog mga maayo tungod kay nabisi kita sa pagigugma sa salapi, sa pagigugma sa iya sa kalibutan. The love of money is the root of all evil. O sa diha nga daghan ng kwarta, dili na ta makakontrol sa kwarta kay kita na ang gikontrol. So ang pagkontrol makigsunan is very important. Kana bang kontrol nato atong pagkaon, no? Kanang pagkaon, ang uban dili ka kontrol sa pagkaon, unya so perting dakuan na jud in tawon, no? Panahon sa pandemic, ang refrigerator dili na makontrol, walay kitchen distancing. Nag-social distancing, pero wala nag-kitchen distancing. So, timan-an nato na. Kinsa man kaninyo karon nagatan-aw nga walay control sa pagkaon. Ingon sa usa ka tawo, ingon niya, Pastor, kanus aman jud ta makahibalo, o unsaon nato pagkahibalo, nga nabusog na ta, nga panahon na sa paghunong og kaon. Example, no, dahil dagang pagkaon sa lamisa. Unsaon nato pagkahibalo, samtang ta nagkaon, nga panahon na o time na, nga mohunong na ta, nga tama nang atong gikaon. According sa research makigsunan, mohunong kagkaon kanang panahon nga ganahan ka pamukaon. No? Mohunong kagkaon kanang ganahan pa kamukaon, mao nang panahon nga mohunong ka. Kay kung mohunong kagkaon nga kanang tiyan mo murag mabuto na, dili na siya maayo nga prinsipyo. Ang uban mohunong og kaon kung kanang pagnanga nila ang pagkaon makita na nga murag maawas sa silang baba, dili na maayo makigsunon, wala nay control sa pagkaon. Kinahanglan kabalo kita sa gitawag temperance, pagkontrol, mapinungganon nga mga piniyalan. Kontrol sa oras. Ang oras nato sa trabaho, tama na di ang sa trabaho, dinhi na punta sa panimalay, control sa panahon. No, sa atong oras pagtrabaho, kontrolo nato, dili kay ang trabaho maoy mo control kanato. Control sa pagdula.
no? Kinanglan maayo kita isip mga pinielan sa panahon sa oras nga gihatag sa Ginoo kanato kay baluta mo gamit sa insakto nga oras. Nga pagdula dili kay dula ra tanan. Nausay mag-overtime nagdula. Nausay wala nay panahon sa panimalay, wala nay panahon sa ubang mga buluhaton sa mga importante nga butang. So wala tay maayo nga time management. Maayong pagkontrol sa panahon. Maayong pagkontrol sa paggasto. Dili kay kung may kwarta, unya, makadawat og dakong kwarta, gastuhon dayon. No kay murag dili mo dugay sa bulsa, makakita sa mga nindot nga mabutang paliton diretso, no walay plano, walay budgeting sa stewardship mga kaigsunan. Ang atong prinsipyo, kinahanglan do na joy budget nga ginasunod. Kini siya kontrolado mga kaigsunan, ang kwarta para diri, kini siya nga amount para diri, no gi-itemize, kontrolado. So budgeting is very important sa itong mga panggasto. Kay kung dili ta kabalo mo control sa paggasto, di ta kabalo mo control sa atong pangwarta, unsay mahitabo, magsige ta og loan. No, sa mga SSS, mga pag-ibig, daghan pang mga loan diha, ang kulang na lang for loan, unya napuno na sa utang mga kaigsunan. So it's very important to control. Control sa kasuko, sa atong kinaiya. Ang uban, dili ka control sa ilang dila, makasultig sakit. Dili makapugong, makakontrol sa ilang kasuko, makakita silang tawo, singhag dayon, makakitag away, makakitag lalis. Hinumdumi mga kaigsunan, nagaingon ang usa ka quotation, he who angers you, controls you. Siya nga nagapasuko kanimo, nagakontrol kanimo. So kinsa man ang inyong nasukan diha, makakita ka sa iyaw, galagot jud ka, musuko kay ka, naanan po ni siya, lagot kay ko anak niya. No, buot pasabot kana siya nga tawo nga imong nasukan. Mao na siya nagkontrol kanimo. Kay nganong nakontrol man siya nimo? Nganong nagkontrol siya nimo kay ikaw nasuko man kaniya. Pero kung wala ra sa imo, buot pasabot, nga bisan unsa pa na iyang ginahimo, dili siya makakontrol sa imuhang kinabuhi. So he who controls, he who angers you, controls you. So ayo pagkasuko sa tawo. Kontrola ang imong kaugalingon. Kontrola ang imong kinaiya. Sa atong mga ginabutang sa atong una-una ang makigsunan. Ingon pa ni ini nga quotation timan ikini nagaingon. What consumes your mind controls your life. Kung unsa ang sulod mga daghan sa imong pangunahuna, mao ang nagakontrol sa imong kinabuhi. Kung ang nagasulod sa imong una-una, pangwarta kanunay, mao na nagakontrol sa imong kinabuhi. Kung ang gasto sa imong una-una, mao ang mga material nga mga butang, mao na nagkontrol. Kung position mga kaigsunan, mao na nagkontrol sa imong kinabuhi. Kung uban ang imong mga ambisyon, mao na nagkontrol sa imong kinabuhi. Kung mao kana ang imong ginasulod kanunay sa imong pangunahuna ug mga daotan nga mga butang. What consumes your mind controls your life. Muadto ta mga kaigsunan sa katapusan, no, ikatulo nga characteristic of a good and faithful steward. Ang una, unsa to? A good and faithful steward lives an examined life. Ang ikaduwa, a good and faithful steward lives a controlled life. O ang ikatulo, a good and faithful steward lives a sacrificial life. Nagsakripisyo mga kaigsunan. Ang usa ka piniyalan, magasakripisyo sa iyang kinabuhi, sa iyang pagbantay sa gipiyal kaniya, sa iyang paggamit sa gipiyal kaniya, sakripisyo, we need to sacrifice. The third characteristic that will commonly be seen in the life of a good and faithful steward is sacrifice. We simply cannot be good and faithful stewards, my dear friends, if sacrifice is not part of our lives. Kung gusto ta hayahay kanunay, ang atong kinabuhi hayahay ra kanunay, dili ta gusto mo sakripisyo, dili kita maayo nga mga piniyalan. Ingon pa sa balang kasulatan. In Romans chapter 12 verse 1, nagaingon dinhi, I appeal to you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Nagaingon mga si San Pablo ng atong kinabuhi, ang atong lawas kinanglan, atong itugyan nga isip buhi, nga sakripisyo, living sacrifice, balaan, o madawat diha sa atong Diyos sa langit. Ang atong kinabuhi kinalan, atong isakripisyo, atong ihalad diha sa Ginoo. Usahay makigsunan, di ta gusto og sakripisyo. Kaya ang tawo, ang ganahan na sa tawo is hayahay. Panalangin ra kanunay, pero kanang sakripisyo di ganahan.
So ganahan na ta mo dawat sa mga panalangin pero pag sakripisyo na dili ta gusto. Ang ganahan na sa tawo is sack of rice. Sack of rice. Apan dili ang tao ganahan sa gitawag sacrifice. Unsa man ang sack of rice? Usa ka sako nga humay. No? Usa ka sako nga humay. So kung usa ka sako nga humay, dawat dayon ta makigsunan. No kay panalangin kana. Pero kung sakripisyo dili ta. Ang ganahan nato is sack of rice. Dili ta ganahan sa sacrifice. May nigugma ko makisunan, pamalandungan nato atong kinabuhi. Sacrifice is very important. Matod pa ni ini nga quotation, ingon dinhi, without a sacrifice, there would be no missions. Kung walay pagsakripisyo, walay mga mission, mga kaigsunan. Walay mga importante nga buluhaton. Tungod sa pagsakripisyo sa mga tao kaniadto, ang mga tao nga una pa kanato, naabot nato ang mga maayong kahimtang karon because of people who sacrificed in the past. Ang mga una nato, mga membro sa iglesia, ang mga una mga pioneers sa Christianity, sila nga mga nagsakripisyo, mga pioneer, mga martyr, sila makigsunan ang hinungdan nga dunay mga mensahe sa atong panahon karon. So without sacrifice, there is no mission. Kung wala ang mga tao nagsakripisyo kaniadto, wala ta nag-asinso karon. Sacrificial life of a steward is very important. I would like to share this statement to you this evening. This is very important. I would like everyone to remember this. Sacrificial life of a steward. Nagaingon, we are to give our lives. Sunod, we are to give our activities. Sunod, we are to give our expressions. O ang katapusan, we are to give our bodies as a sacrifice to God. Ang tanan atong ihalad, isakripisyo, ipaggamit nato diha sa kalambuan sa buhat sa Dios. Hinumdumi mga kaigsunan, ng Ginoo nga tag-iya sa tanang mga butang, naghatag kanatog mga panalangin, nagpiyal kanato sa mga bahandi sa kalibutan, nagpiyal kanato sa mga material nga mga butang, imong salakyan, imong mga balay, ang imong talento, ang imong kwarta, gipiyal kanato aron kana maggamit sa buluhaton o makatabang sa ubang mga katawhan, gamita kana makigsunan, ipaggamit kana mga higala. Mao kanang katuyuan sa Dios. Dili ta magdinalo, magangkon ang usa ka piniyalan, tininuod nga piniyalan sa kinaiya nga pagka manggihatagon. Nining kapunon nining kagabihon I would like to remind everyone the sacrificial life of a stewards. Kung kita magsakripisyo, kung ihalad nato atong kinabuhi diya sa Dios, unsa himuon sa Ginoo kanato, nagaingon dinhi makaigsunan. The Lord may cause you to live what's familiar. Sa atong pagsakripisyo, sa atong paghalad, magasunod ta sa Ginoo isip iyang piniyalan, tingali mabiyaan nato ang mga pamilyar nga mga butang, ang mga pamilyar nga mga lugar. I-assign kita sa Ginoo sa mga lisod nga mga lugar dili familiar kanato. Sunod, the Lord may require you to leave your comfort zone. Tingali mobiya ka sa imong comfort zone. Dili ka komportable sa lugar nga gidala kanimo. Gihatag o sa imong mission nga gihatag diya kanimo. Ikatulo makaigsunan, the Lord may require you to give up what you want. Isip piniyalan, nagsakripisyo ka, tingali pabiyaan sa Ginoo kanimo ang usa ka importante nga butang, ang usa ka importanteng posisyon, usa ka importante nga buluhaton kay ihatag sa Ginoong bag-o nga mission sa imong kinabuhi. Mao kini mga mahitabo sa atong pagsakripisyo. Apan makigsunan ang nagaingon ang sunod, the Lord you will involve His care and His blessings. Sa atong pagsakripisyo, ang Ginoo maghatag gayud og panalangin og iyang protection igahatag niya kanato nga mga piniyalan. Amen. O ang sunod makisunan ang katapusan, the Lord will ultimately lead you to heaven. Ang Dios magadala gayud kanato sa langit nga puloy-anan. Hinaot makigsunan nining kagabihon. Sa atong pagsakripisyo, paghalad sa atong kinabuhi, isip mga piniyalan sa Dios. Magpabilin kita nga matinud-anon diya kaniya. Unsa man nga klase ka deklarasyon o kahukom ang ihatag sa Ginoo kanato kung siya magabalik atong agalon sa iyang pagbalik unsa ka nga klase ka paghukom. Duha ra makaigsunan
nga klase ka paghukom ang gihatag sa agalon sa iyang pagbalik sa iyang mga gipiyalan. Duha ka klase. Unsa ni nga mga paghukom? Ang una, nagaingon makaigsunan, his master replied, "You wicked, lazy servant." Ikaw nga dautan, og tapulan nga sulugoon. Okay, wa man niya gamita ang gipiyal kaniya. Apan, ang tinugyanan o ang piniyalan nga maayo, ang piniyalan nga naggamit sa gipiyal kaniya, iyang gipalambo, unsa nga deklarasyon, unsa nga hukom ang gihatag kaniya sa agalon, nag-ingon din hiyang kadua nga klase ka paghukom. His master replied, "Well done, good and faithful servant." Niining duha ka paghukom, mga hinigugma kong mga kaigsunan nga nagapaminaw karon, asaman niini nga paghukom ang isulti sa atong agalon, sa atong manluluwas, tag-iya sa tanang butang, sa atong Ginoo nga hapit na mobalik ang iyang isulti sa iyang pagbalik sa atong isip mga piniyalan. Unsa ka ang iyang isulti? Susiho nato atong tagsa-tagsa ka ugalingon. We are entrusted by God with His creation. What will He find us doing? Only the faithful will hear Christ eternally significant words. Well done, good and faithful servant. Will you hear the Lord speak that to you, my dear friends? Madunggan ba nimo ni nga deklarasyon sa Ginoo sa iyang pagbalik? The choice is entirely ours. Mga piniyalan niini nga kalibutan, giunsa nato paggamit ang mga gipiyal sa Dios kanato. Kini si Sister Jeremy sa Nico makaigsunan. Gipiyalan siya sa Dios og usa ka maanindot nga talento. Kung kamo na kay balo sa iyang eksperyensya nga siya nag-appeal sa ABS-CBN, nga siya nahimo na untang semi-finalist sa tawag na tanghalan. Apan, siya nagdesisyon sa pagtugyan sa iyang talento diha sa buluhaton sa Dios, rather sa uban nga mga buluhaton, kay gusto niya makaserbisyo sa sulod sa iglesia. Ang iyang talento, gamiton niya sa pagtabang sa mga espirituhanon nga mga buluhaton sama sa atong gihimo karon. Mao kanang eksperyensya ni Sister Jeremy sa Nico. Ang iyang talento, iyang gigamit sa buhat sa Ginoo. Nagapangandoy si Sister Jeremy sa Nico sa maong deklarasyon sa pagbalik sa Dios. Well done, good and faithful servant. Nagpagamit ba ta sa atong kaugalingon sa buhat sa Ginoo? Gigamit ba nato ang iyang gipiyal? Gipalambo ba nato makaigsunan? Gibantayan ba nato pag-ayo? Makaingon ba ang Ginoo, maayo ang imong pagkabuhat? Maayo ang imong gihimo? Pamalandungan nato nini kagabihon. Sa pagsulti sa Dios, maayo ang imong gihimo sa iyang pagbalik. That is the moment in all eternity that we should look forward when we see His face in His coming. We want to hear these words, "Well done, good and faithful servant." Atong imaginon mga kaigsunan sa pagbalik sa Ginoo. Picture that moment in your minds tonight and make whatever adjustments you need in your life to ensure that you will one day hear those words, these important words from your Lord and Savior Jesus Christ when He comes for the second time. Hapit na mobalik ang agalon. Kamusta man ang atong kahimtang nga mga piniyalan? Ihatag na ko ang panahon sa kay Sister Jeremy sa Nico sa iyang paghatag og mensahe sa awit sa atong pagpamalandong. Darating na siya. Kini nga mensahe mahitungod sa iyang pagbalik. Nga hapit nang Ginoo magabalik, andamo nato atong kaugalingon. Si Sister Jeremy sa Nico. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si
Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ang kaniyang kaluwalhatian. Tayo ay mabibihisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay magkakamtan. Purihin ng Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating na siya. Hallelujah, hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Daghang salamat, Sister Jeremy. Mga kaigsunan, ang Ginoo hapit na mubalik. Siyang atong agalong na ginapaabot sa dugay ng panahon. Kita, mga kaigsunan, iyang gipiyalan niining bahandi sa kalibutan. Siya makasulti kaha sa matag usa kanato isip mga piniyalan. Well done, good and faithful servant. Hinaot mo kining atong madunggan sa iyang pagbalik. Makaplagan kita nga matinud-anon. Makaplagan kita nga naghimo og maayo. Kasaligan tungod kay kita iyang gihatagan sa mga panalangin. And we are entrusted. Magaampo kita. Gamanan nga Dios nining kagabihon. Salamat sa mga panalangin nga imong gihatag. Salamat sa mga mensahe sa sulod sa usa ka semana nga among napamalandungan ni ining among series of sermons. Hinaot o Dios nga ang mga mensahe magapabilin sa among kasing-kasing o pangunahuna aron kami magmatinud-anon nga mga piniyalan kauban sa among mga hinigugma sa kinabuhi, kauban sa among tagsa-tagsa ka panimalay, ang among dakong pangandoy Ginoo nga sa imong pagbalik kami makaplagan nga naghimo og maayo og kasaligan nga mga piniyalan og ikaw magaingon kanamo sa pagsulod niya ng gingharian sa langit. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa among pag-ampo. Salamat sa mga panalangin sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen.